Milyong-milyong balota para sa midterm elections ang hindi na mapapakinabangan. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Mapapasura lang ang 6 na milyong balota na naimprenta na ng COMELEC para sa halalan sa Mayo. Naglabas kasi ng 5 TRO ang Korte Suprema na pumipigil sa diskwalifikasyon ng 5 kandidato. Kasama riyan si dating Congressman Edgar Erice at si senatorial aspirant Subair Mustafa na nooy idineklarang nuisance candidate. Apektado ngayon ang listahan ng senatorial bets dahil ilalagay ang pangalan ni Mustafa sa balota. Lagi kami back to zero kung merong muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Tinatayang nasa 150 million pesos ang halaga ng mga balotang naimprenta na. Para sana ito sa local absentee at overseas voting at Bangsamoro parliamentary elections. Sa ngayon, iniimbentaryo pa ng National Printing Office sa mga balotang na-print bago idaan sa Commission on Audit. Sisirain ang mga ito para siguruhing hindi na magagamit sa halalan. Delayed na po kami talaga sa kasalukuyan. Apektado rin ang schedule ng COMELEC pagdating sa mock elections na inurong mula ngayong linggo papuntang weekend. Kasama rin ang bagong schedule ng trusted build ng online voting at counting system. Lahat po ng ballot phases ay babaguhin at magkakaroon po ng serialization, isi-serialize po yon. Hindi po ganun kadali yung bawat yung ginagawang proseso na yon. Wala na pong tulugan muna dito sa komisyon, lalo na po yung mga in-charge namin sa Information and Technology Department. Halos 2 linggo ang delay sa timeline para sa preparasyon sa halalan, ayon sa komisyon. Target ng COMELEC na makapaglabas muli ng bagong ballot template ngayong weekend at masimulan na ulit ang printing sa Lunes. Kaya lang, sasaluhin ng komisyon ang gastos para rito at hindi makikihati ang automated elections partner na Miro Systems. Hindi nyo pwedeng i-charge sa kanila yan. Kasi technically, nag-print naman sila at nag-i-imprenta naman sila ng naka-6 na milyon na nga. So more or less, sa bandang huli, ang COMELEC lahat nakakarga. Wala pa naman daw balak manghingi ng karagdagang budget ang COMELEC sa Kongreso. Wala po muna tayong problema sa budget. Later pa naman kami babayad sa NPO, di bago na namin problemahin muna yon. Ang importante, makapag-imprenta na kaagad tayo ng balota at all costs. Hindi ito ang unang pagkakataong naglabas ang Supreme Court ng TRO sa gitna ng halalan. Pero ito ang kauna-unahang beses na kinailangang pansamantalang itigil ang pag-imprenta ng mga balota. Sana ito na lang ang una at huli na ang COMELEC ay mag-iimprenta ng balota. Again, with all due respect sa ating katastasang hukuman, again, kami po ay walang anumang intensyon na mag-pressure o magbigay ng diin. Ang amin lang po talagang napaka-tight na po ng schedule. Sa kabila ng lahat ng problema sa unang bahagi ng Enero, nananatiling positibo ang COMELEC na tuloy ang halalan sa Mayo. Pagtitiyak ng COMELEC, kontrolado nila ang sitwasyon at gagawin nila ang lahat ng makakaya para hindi maudlot ang 2025 midterm elections. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.